Isang mapagpalang gabi sa iyo, Kabanong. Kilalanin niyo lamang po ako bilang Terion. Ibabahagi ko lamang ang kakaibang karanasan ko nung bumalik ako sa Maguindanao. Simple lang ang pamumuhay ng mga magulang ko sa Maguindanao noon. May maliit silang sakahan, taniman ng mga gulay at meron ding palaisdaan. Hindi pa gaanong moderno ang buhay noon. Radyo lang, masaya na kami. Noong panahon na yon ay bata pa ako. Nang mag-college ako ay sa Maynila na ako pinag-aral ng mga magulang ko. Sabi kasi nila, mas maraming opportunity roon. Totoo naman yon. Dahil pagkatapos ko sa college, nakapagtrabaho kaagad ako ng maganda ang sahod. Nakapagpatayo ng bahay para sa mga magulang ko. Pero ang sabi nila, bago sila pumunta ng Maynila at manirahan na for good, gusto nilang umasyal muna ako sa probinsya. 2 araw bago ako mag-file ng leave sa trabaho para dalawin sila. Nagkausap pa kami ni Mama sa telepono. Nako, masaya kami para sa iyo, anak. Unti-unti mo nang nakukuha mga pangarap mo. Ma, tagumpay nating lahat ito. Kung hindi dahil sa pagsisikap niyong mapaaral ako, wala ako sa kinilalagyan ko ngayon. Ano ka ba, anak? Ikaw ang naghirap para maabot yan. Kami naman ng papa mo nakaalalay lang. Basta ma, kasama kayo sa tagumpay. Ma, nasan pala si Papa? Gusto ko siyang makausap. Ayun, nasa tiyuhin mo. Nagkukumpuni na naman ng sirang motor. Sige. Wag na lang po. Total, 2 araw naman nandyan na ako. Anak, huwag ka na lang kaya pumunta rito. Oh, bakit naman ma? Nung nakaraan pa natin to napagkasunduan na. Kasi naman anak. Ma, may problema ba? Magsabi lang kayo ha. Narinig ko sa kabilang linya ang buntong hininga ni Mama. Naalala mo pa ba yung kwento-kwento tungkol sa aswang na pugot dito sa probinsya? Nagsalubong ang kilay ko nang marinig yon, Kabanong. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang yun isiningit ni Mama sa usapan. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang kwentong yon. Ang sabi ng matatanda, may aswang daw na walang ulo ang lumilipad at nandadagit ng tao. Noong panahon na yon ay alam kong ginagawa lang na panakot yun sa amin na matatanda. Nang sa ganon maagang matulog ang mga bata. Sa kabila ng mga ganoong kwento, kahit kailan ay wala namang nakapagpatunay na totoo yon. Kaya iniisip ko na baka gawa-gawa lang talaga yon ng mga matatanda. Bakit ma? Ano bang meron? Kasi nakita raw ng mambabalot na may isang lalaki na dagit ng aswang na pugot. Tapos makalipas lang ng 2 araw may nawawala na naman na tao. Tapos kinabukasan meron na naman. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao rito sa atin. Nag-aalala ko na baka mapano ka rito. Alam mo naman, parang dayo ka na rin dito sa tagal mo dyan sa Maynila. Ma, hindi totoo yan. Baka nagkakataon lang ang lahat. Huwag kayo masyadong mabahala. Magiging maayos lang ako kapag nagpunta ako dyan. Isa pa, kasama ko yung girlfriend ko. Gusto ro kasi niyang makilala kayo ni Papa Agad na nabago ang usapan namin ni Mama. Natuwa ako kasi nawala na ang pangamba sa boses niya. Girlfriend pa ka mo? Aba, dalhin mo nga yan dito. Nagtawanan na lang kami ni Mama. Masaya siya dahil sa wakas may uuwi na akong babae sa probinsya namin. Masayang natapos ang usapan namin ni Mama sa tawag. Napaisip na lang ako sa sinabi niya sa akin tungkol sa aswang. Nawirduhan ako sa nanay ko. Pero malakas ang kutob ko na may something talagang nangyayari sa kanila. Hindi naman kasi yun ikukwento ni Mama kung gawa-gawa niya lang yung kwentong yun. Pinilit ko na lang burahin yun sa isipan ko. Kinabukasan ay inihanda ko ng lahat ng mga dadalhin namin sa Maguindanao. Mas tinuon ko ang atensyon ko sa pag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin. Tumagal kami ng halos 2 araw sa biyahe.
Marami din kasi kaming hinintuan. Madaling araw na nang marating namin ang Sitio Susana, ang lugar kung saan ako dating nakatira. Malaki na ang pinagbago ng lugar, Kabanong. Nadagdagan na ang mga kabahayan pero kakaunti pa rin ang poste ng ilaw. Ayon sa nanay ko, hindi pa rin naabot ang lugar na yon ng modernisasyon. Kumbaga, dahil liblib nga ang lugar, walang nakaka-interes na dumalaw sa Sitio Susana. Mahal, ang relaxing sa lugar nyo, no? Parang ang sarap tumira dito for good. Nasa bukana pa lang kami ng sitio namin. Napansin na agad ng girlfriend kong si Geneva ang kagandahan ng paligid. Sariwa din ang hangin. Sulit na sulit ang mahabang binyahe namin. Kung marami nga lang opportunity rito bakit hindi na lang dito tayo tumira, di ba? Kaso hanggang ngayon, nananatili pang liblib pa rin ang lugar na ito. Paano pala namimili ng goods ang parents mo? Ayun, babiyahe sila papuntang bayan. Doon lang kasi yung merong mga pamilihan Kung minsan pa, kapag minalas, nauubusan. Kaya nga di ba, nakwento ko sa'yo na may time na ako ang nagpapadala sa kanila ng mga pagkain para hindi na sila bumiyahe. Matatanda na kasi sila Kaya love na love kita Turn on ako sa mga lalaki na mahal nila yung mga magulang nila. At kasama ka ron. Diyos ko, in love ka na naman sa akin Kinurot niya pa ako sa tagiliran. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, may nakita kami sa gilid ng daan na isang lalaking nakaupo. Sa tansya ko, nasa edad 50 na. Tumingin lang siya sa akin. Ngumiti ako kasi gano'n naman talaga ako sa lahat. Seryoso lang ang tingin ng lalaki. Lalagpasan na namin siya nang bigla niya akong tawagin. Iho, bago ka rito. Bago ka lang? Huminto kami't kinausap ko ang matandang lalaki. Hindi po. Dito na ako nakatira nung bata pa ako. Nagbabalik lang po ako. Hindi na nagsalita matanda. Kaya naman, nagpaalam na rin kami at naglakad palayo. Pagdating namin sa tapat ng bahay namin, napasigaw pa sa tuwa ang nanay ko. Mabilis niyang binitiwan ng sandok at tumakbo sa amin. Niyakap ako agad ni mama ng mahigpit. Kumalas lang siya nang maalala na may kasama pala ako. Ay, sandali. Eto na ba yung girlfriend mo? Oo ma. Siya po si Jean. Ay nako, ganda-ganda mo naman. Sana wag mag-expire ang gayuma. Magandang hapon po. Nakakatuwa po kayo. Natawa si Geneva sa sinabi ni mama. Hindi pa rin nagbabago ang nanay ko. Palabiro at bibo pa rin talaga siya. Magkabaliktad sila ni Papa na seryoso at parang hindi marunong makaintindi ng joke. Pero mabait naman si Papa. Sobra. Si Mama naman, para mo namang sinabi na pangit ako, no? Baka nakakalimutan mo, magkamukha tayo. Ay, Papa mo ang kamukha mo, no? Kaya ang pangit. Ay, teka, nasaan nga pala si Papa? Ayun, inutusan kong bumili ng paborito mong cake nung bata ka pa. Naalala mo yon? Po? Talaga po, ma? Naku, salamat. Actually, miss ko na rin yun O sige, pasok na kayo. Aba, dali. Kinuha ni Mama ang bag ni Geneva at pumasok na kami sa bahay. Habang naghihintay kami kay Papa, ay nagkwentuhan si Mama at Geneva sa tapat ng niluluto. Unang kita pa lang nila pero close na kagad sila. Masaya naman ako noong mga oras na yon. Pagkatapos maluto ng pagkain, ay dumating na rin si Papa. Hindi na naitago ni Papa ang tuwa nang makita niya ako. Mas lalo pa siyang natuwa nang makita niya si Geneva. Ay, nako. Ang junior ko. Nag-uwi na ng binibini. Salya, kumpirmado. Barako ang anak natin. Aba, kailan ang apo? Ito naman si Papa Wala pa po sa plano namin yon. Ipon muna. Ay, tama nga yan, anak. Bahan na ka talaga sa akin.
Ay, Vito, bakit pala ang tagal-tagal mo ha? Inilipag ni Papa ang cake sa lamesa. Paano? Napakwento sa bayan. Nakita ko kasi si paring Erning Tungkol na naman ba sa sabong yan? Ay nako, subukan mo lang uling magsabong. Nagsalok si Papa ng tubig sa baso bago ito sumagot. Hindi naman tungkol sa sabong. Alam niyo kung tungkol saan? Sa aswang. Natahimik kami sandali. Napansin ko na bigla na lang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Mama. May takot sa kanyang mukha. Nakwento na ba sa inyo ng mama mo ang tungkol doon? May aswang daw kasing nandadagit dito. May pakpak yun Tapos wala raw ulo. Ang sabi sa akin ni paring Erning kakilala niya daw yung dinagit sa border ng bayan at ng barangay nila. Hanggang ngayon daw hindi pa nakikita yung kakilala niya. Naku, di po ba bata pa lang ako kwento na yan dito? Oo nga anak, pero nung bata ka pa naman, wala pang nangyayaring katulad ng sinabi ni Erning. Di ba Celia? Ay nako Vito, may bisita tayo. Nandito ang girlfriend ng anak natin. Baka matakot yan magyaya na kaagad yan umuwi. Natawa na lamang si Geneva. Naku, hindi po tita. Sa katunayan, hindi naman po ako natatakot sa mga ganyan Part po kasi ng trabaho ko ang mag-research ng mga tulad sa mga weird creatures sa Pilipinas. Mga urban legends po, kagaya po ng kinuwento ni Tito. Kaya, ayos lang po. Baka nga po makakuha ako ng ideya Tama si Mahal, Ma. Nasa ibang company po kasi siya na gumagawa ng mga dokumentary. Ganun ba? Pero kahit pa, sa susunod na araw na lang natin pag-usapan niya mga aswang-aswang na yan. Kararating niyo pa lang kaya dapat magsaya muna tayo. Ay, pasensya na. Nabanggit ko lang naman. Mabuti pa mag-inom tayo anak. Nakikita ko mga my day mo sa FB, lagi kang may upload na alak Tingnan natin tibay mo ngayon. Papa naman, minsan lang po yun. Dati-rati gatas ka lang, di ba? Tapos ngayon alak na. Aba, talunin mo ko. Nagtawanan na lang kami noon mga sandaling yon. Matapos kumain ay inayos na rin ang mga damit sa kwarto na gagamitin namin. Nakakatuwa dahil kahit ang tanda ko na, hindi pa rin pinababayaan ng mga magulang ko ang silid ko. Ang linis pa rin. Sa katunayan, mas pinaganda pa nga nila ang dingding habang wala ako. Pakiramdam ko noon kabanong ay nakabalik ako sa batang ako. Ramdam na ramdam ko ang nakaraan sa bahay na yon. Ang nakakapagpabagabag sa akin ay ang aswang na sinasabi nila Mama at Papa. Hanggang sa puntong yon na matutulog na kami, naglalaro pa rin yun sa utak ko. Sa isip-isip ko, kung hindi seryoso ang bagay na yon, hindi ko dapat makikitang nababahala ang nanay ko. Dapat, kalmado lang siya gaya ng dati nung bata pa ako. Nawala naman siyang pakialam sa mga kwentong aswang. Bumuntong hininga na lang ako at bumangon. Nagla-laptop na si Geneva sa lamesa para sa trabaho niya. Buti na lang din, kahit medyo liblib sa sityo Susana, ay may signal na rin doon. Kaya kahit na papaano nakakagamit kami ng gadgets. Kaso, di lang talaga kalakasan ng signal. Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni tita at tito? Ha? Oo Ikaw as researcher, naniniwala ka bang totoo yung mga aswang? Humarap sa akin si Geneva. Personally, yes. Hindi pa ako nakakita pero sa dami ng mga in-interview ko dati, masasabi ko talagang totoong nag-i-exist sila. Kung nag-i-exist sila, bakit ang hirap mapatunayan na nag-i-exist sila? Kasi mailap sila sa tao. Kaya nga sila may kakayahang mag-anyong tao para maitago nila ang pagiging aswang nila. Tumango na lang ako sa sinabi ni Geneva. Humiga na lang ako ulit sa higaan at mga ilang sandali lang ay dinalaw na rin ako ng antok. Nabulabog ako sa pagtulog ko nang may isang boses lalaki ang narinig ko na gumigising sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ko,
Bumungad sa akin ang isang lalaki na parang kaedad ko lang. Makintab ang ulo niyang kalbo. Makapalang kilay na parang dinagdagan pa ng uling sa sobrang itim. Bumangon ako at nagtataka. Oy, Terion, di mo na ba ako naalala? Ako ito, si Endong, pinsan mo. Yung kasama mo sa panghuhuli ng gagamba dati. Agad na umarko ang ngiti ko nang makilala ko na siya. Sobrang laki na kasi ang pinagbago niya. Huling pagkikita pa kasi namin mga high school pa lamang ako. Buisit ka. Ikaw na pala yan. Bakit ka kasi nagpakalbo? Mukha kang roll-on na deodorant baliw. Yabang mo naman, porque medyo gwapo ka na. Parang dati lang ang panghi-panghi mo. Uy, huwag kang maingay. Marinig ka ni Geneva. Hindi ba alam ng jowa mo na mapangi ka nung bata ka? Para kang timang. Kumusta ka naman? Anong pinagkakabalaan mo? Umupo si Endong sa dulo ng kama ko. Base sa nakikita ko sa kanya, ay medyo maayos naman ang buhay niya. Government worker ako, insan. Pero nakalive ako ngayon. Nalaman ko kasi na uuwi ka raw eh. Ganon ka kay-special sa akin ha. Mukha mo. Ano palang kailangan mo't kaaga-aga naabala mo ko. Papayagan ka ba ng jowa mo? Ngumisi ako sa kanya at tumayo, saka inayos ang buhok ko sa salamin. Bakit? Saan mo ba ako dadalin? Hindi yung papayag kapag sa inuman. Hindi naman kasi ako nainom eh. May kukunin lang tayong gamit sa kabilang barangay. Paanding na rin natin magpinsan. Bahala ka kung papayagan ka ni Geneva at ni Mama. Akong bahala. Natapos ang sandaling pag-uusap namin. Lumabas na rin kami para sabay-sabay mag-umagahan sa sala. Maayos na nagpaalam si Endong kay Mama at Geneva. Pinayagan siya na isama ako sa kung saan man kami pupunta. Magaling din kasing magdaldal si Endong. Mga bata pa lang kami, mahusay na talaga siyang makipag-usap. Lumipas ang ilang oras. Pagkatapos namin magkwentuhan nila Mama at Papa, ay naghanda na rin ako para sa alis namin ni Endong. Mga bandang 6:00 na nang sunduin niya ako sa bahay. Pinaalalahanan pa kami ni Mama na huwag umuwi ng sobrang alanganing oras. Wala rin naman kaming naging problema kay Geneva. Masyado kasi siyang dinaldal ni Mama. Ano ba kasing kukunin natin sa pupuntahan natin? Baka mamaya droga yan idamay mo pa ako. Uy, ano ka ba? Walang droga dito no? Sa Maynila lang uso yun. Ano nga? Bakit kailangan pa akong kasama? Wala lang. Namiss nga lang kitang kasama. Ayaw mo ba? Napatigil kami sa paglalakad nang may makita kaming mangilan-ngilang tao. May tinatanaw ang mga tao sa baba ng ilog. Naintriga kaming dalawa ni Endong kaya naman dali-dali kaming lumapit sa mga yon. Ano pong meron dyan? Tumitingin kami sa ibaba ng ilog pero wala talaga kaming makita roon. Hindi pa namin malalaman kung hindi sasabihin sa amin na matanda. Ayan sa ilalim ng nakatumbang puno. Nandun may lalaking bangkay. Nakatinginan kami ni Endong noong mga sandaling yon. Baka sa mukha ni Endong ang pagkalito at pagkabahala. Insan, uso na ba salvage dito? Hindi. Ang payapa dito sa Sitio Susani. Ngayon lang nangyari yan. Ganun ba? Tara. Baka maliit pa tayo ng uwi. Mabuti pa nga. Naglakad na lang kami ulit ni Endong. Pero binago ng eksenang yon ang mood naming dalawa. Hindi na kami nakapagkwentuhan. Tahimik na lang kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay hindi na rin ako nakatiis. Binasag ko ang katahimikan. Insan, may tanong lang ako. Ha? Sige. Basta wag lang mata. Tanga ako ron eh. Etong tanong ko, curious lang naman ako. Kaya wag mo akong pagtatawanan Insan, may aswang ba dito sa Sitio Susana? Napatigil sa paglalakad si Endong. Nabigla ako kaya huminto na lang din ako. Oh, anong problema? Nasabi na ba sa'yo ni tita? 2 days ako nung napag-usapan namin ni Mama. Ang sabi pa nga niya wag na akong tumuloy. Gawa nga ng meron daw nagalang aswang dito at nang dadagit ng tao. Totoo ba yun? Oo, insan.
Totoo yun. Oh, bakit ka nabulong? Totoo, Insan! Uy, parang timang sakit sa tenga. Tiningnan muna ni Endong ang paligid. Para bang sinisiguro niya kung may makakarinig sa sasabihin niya. Insan, ako, naniniwala ako. Alam kong hindi ka maniniwala kasi wala namang ganito sa Maynila eh. Pero noon, bago ako magkolehiyo, nakakita ako ng aswang. May pakpak. Para siyang manananggal. Pero hindi katawan ng nahati sa kanya, kundi liig. Ha? Kagayang-kagaya ng sinabi ni Mama. Pero teka, paano mo pala nakita yun? Di umuwi ako ng madaling araw. Nakita ko sa taas ng punong bayabas na nalagas. Walang ulo, Insan. As in. Pasensya ka na, Insan ha. Hindi kasi talaga ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita eh. Hindi naman kita pinipilit maniwala eh. Basta kapag dumating yung time na nakita mo na, walang iyakan ha. Ngumisi na lamang ako sa kanya. Wala akong nararamdaman na kahit konting takot, kahit na tinatakot niya ako. Mag-aalas 7 na nang marating namin ang pupuntahan naming Kabanong. Nasa tapat kami ng isang bahay na bato. Hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. Pero ang sabi ni Endong, may lalabas daw doon na babae. Maya-maya ay hindi nga siya nagkamali. Isang babaeng nasa edad 40 ang lumabas. Magandang gabi po, Aling Dina. Ang bayad? Naglabas ng pera si Endong. Inabot niya ang 1,000 piso. Pagkatapos, may inabot naman ng babae na nababalutan ng telang itim. Bumalik agad ang babae sa bahay at padabog na sinara ang pinto. Uy, ano ba yan? Sure ka na hindi droga yan ha? Dahan-dahan binuksan ni Endong ang tela. Langis, Insan. Magagamit ko ito para malaman kung may aswang sa paligid. Kukulo ito kapag may nadetect siya na may aswang sa paligid. Ha? Mukhang pamprito lang yan eh. Timang, hindi. Marami nang nabili nito. Wala nang mabuhay na naman yung usapin dyan tungkol sa aswang na yan. Ikaw bahala. O ano, uwi na ba tayo? Ayaw mo na ba gumala? Punta tayong bayan. Balo ka ba? Magagalit si Geneva, no? Ito naman, ngayon lang eh. Text mo lang tapos magpaalam ka na lang uli. Ha? Wala nga signal dito eh. Sa bayan meron. Doon mo na lang i-text. Tara na kasi. Pinilit ko mang tumanggi ay wala na akong nagawa. Nang makarating kami sa kalsada, ay bigla na lang siyang pumara ng tricycle. Kung kailan ayaw ko nang lumayo, saka pa may masasakyan. Pinagbigyan ko na lang si Endong. Inisip ko na lang na bawi ko na sa kanya yon. Total, ang tagal din naman naming hindi nakapag-banding. Uy, basta, ikaw magpaliwanag kay Geneva at Mama ha, kapag nali tayo ng uwi ha. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Nang makarating kami sa bayan, ay pumasok kami sa isang inuman. Sabi ni Endong ay meron daw siyang kakilala doon. Dahil hindi naman ako nainom, sinabi ko sa kanyang hindi na ako papasok sa loob. Hihintayin ko na lang siyang matapos. Sige na nga. Sisilip lang ako sa loob tapos uwi na tayo. Basta, bilisan mo. Anong oras na oh? Sabik na pumasok si Endong sa loob. Ako naman ay umupo lang sa gilid. Habang naghihintay, may isang matandang lalaki na naman na lumapit sa akin. Pamilyar siya sa akin. Nung oras na yon, iniisip ko na nakita ko na siya sa Sitio Susana. Nang matamaan ng liwanag ang mukha niya, doon ko na napagtanto na siya ngayon. Tumingin lang ako sa kanya. Hinintay ko lang siya. Tumingin siya sa akin ng makahulugan. Medyo nailang ako, kaya hindi ako nakapagsalita. Mag-iingat ka. Dayo ka pa naman. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa mukha niya. Naging dahilan yon para di ako maging komportable nun. Gusto ko na nga lang din sana na pumasok sa loob. Pero hindi ko maintindihan. Para talagang may nagtutulak sa akin na pakinggan ang mga sasabihin niya. Hindi po ako dayol oh.
Patagal na talaga akong nawala. Kahit nga, bago ka pa rin sa paningin ko. Eh, di ba kayo yung nakita ko sa daan sa Sitio Susana? Oo nga, kahit saan naman ako napunta, nagmamasid ako. Nang makakuha ko ng tiyempo, palihim kong sinuri ang kabuuan na matanda. Habang tinitingnan ko siya, may nararamdaman akong hindi maganda. Para bang merong siyang tinatago. Tumayo na lang ako, Kabanong. Para sakaling may gawin siyang masama, madali ako makakatakbo papasok sa loob. Mawalang galang na pero sino ka ba? Tumawa ng mahina ang matanda. Hindi ko alam kung ano ang nakakatawa. Samantalang seryoso naman akong nakikipag-usap. Sino ako? Bakit mo gustong malaman? May magagawa ka ba? Hindi po, wala po. Gusto ko lang namang malaman dahil kinakausap niyo ako, di ba? Tumingala ang lalaki sa buwan na bahagyang kulay dilaw. Hindi ko sinasabi sa kahit sino kung sino ako. Kasi, paano ko magagawa ang mga gusto ko kung may nakakakilala sa akin? Tuluyan na akong kinabahan sa kanya. Nagkaroon ako ng ibang kutob. Kaya naman dumistansya ako ng kaunti. Natatakot ka na ba sa akin? Paano pa kaya kapag inilabas ko kung sino ako? Baka maihi ka na sa takot. Bakit ba ako ang kinakausap niyo? May iba pa bang tao rito? Eh kung sino man kayo, huwag niyo na lang akong kausapin. I don't want to talk to strangers. Nakaw, may English ka ba ha? Sana mailigtas ka ng pag-i-English mo na yan. Muling tumawa ang matanda. Pagkatapos ay naglakad na rin siya papalayo na parabang wala lang nangyari. Mga ilang sandali lang ay lumabas na rin si Endong. Lumabas siya na may dalang bote ng alak. Nakadekwat pa ang loko. Doon na lang tayo sa inyo mag-inom. Sama natin si Tito. Hindi ko gaano naintindihan ang sinasabi ni Endong. Nakatuon lang ang atensyon ko sa papalayong matanda. Saka lang ako tumuon kay Endong nang mawala na sa dilim ang matandang lalaki. Ano yon? Kako, inom tayo. Ano ka ba? Lutang ka ba? Ano bang tinitingnan mo dyan? Wala naman. O sige, tara. Uwi na tayo. Napapailing na lamang si Endong. Nagpunta na rin kami sa gilid ng daan at nag-abang ng masasakyan. Inabot kami ng mahigit 1 oras. Mabuti na lang ay may napadaan na L300 na may lamang buko sa loob. Hindi ko alam kung anong communication skills ang ginamit ni Endong, pero napapayag niya ang lalaking driver. Kasama namin sa loob ang mga buko. Pinatos na namin para lang makauwi na kami. 10:00 na rin kasi noon. Maraming salamat tol ha. Ingat sa biyahe. Kinawayan pa ni Endong ang driver at umalis na rin yon. Gagi ka. Anong oras na oh? Mayayari na naman ako nito kay mama eh. Kay Geneva, ayos lang. Kay mama, GG tayo dun. Insan. Sasamahan naman kita eh. Akong bahala. Ay, ewan ko sa'yo. Ano ka ba? Huwag kang ang kabaan. Adult na tayo. Hindi naman masama na paminsan-minsan eh. Nalilate tayo ng uwi. Ang mahalaga, tayo ay ligtas, di ba? Naglakad na lang kami sa Sitio Susana. Sobrang tahimik na ang paligid. Maya-maya, natanaw ko na si Mama at Geneva sa bakuran namin. Pareho silang nakapamewang, kaya hinanda ko na ang sarili ko dahil alam kong raratratin nila ako. Binungangaan agad ako ni Mama nang makalapit na kami ni Endong sa tapat ng bahay. Para akong batang kinurot ni Mama sa tagiliran, habang si Endong naman ay patawa-tawa lang sa gilid. Resna, di ba ang sabi ko sa inyo ay wag uuwi ng sobrang alanganin? Paano kung may nangyaring masama sa inyo dyan? Eh, ito kasing si Endong yung kulit eh. Oy, hindi naman po kami nag-inom tita ha. Sa katunayan, inuwi ko na lang dito yung alak. Pinakita pa nito ang hawak-hawak na bote ng alak. Nako, isa ka pa, Endong. Alam mo naman ngayon lang ulit nakapunta dito yan. Dinala mo pa sa malayo. Lumapit na si Papa at kinuha ang alak na dala ni Endong. Ano ka ba naman?
Malalaki na yan sila, no? Isa pa, mga lalaki naman ang mga yan. Kaya hindi ka naman dapat na mag-alala. Endong, mukhang masarap to ah. Ayan! Pinakitaan ka lang ng alak, nabuang ka na naman. Hay nako, pumasok na nga kayo sa loob. Hoy, ikaw Endong, pumasok ka. Magkape ka muna. Nauna na silang bumalik sa bahay, habang kami naman ni Geneva ay naiwan. Mahal, pasensya na talaga ha. Kulit ni Endong eh. Okay lang naman yon. Pero nag-alala lang talaga kami. Kasi alam mo ba, may natagpo ang bangkay sa ilog. Naalala mo yung kwento ni Tito? Yung nawawalang lalaki na dinagit umano ng aswang? Yun yung nasa ilog. Wala nang laman loob. Hinala ng mga tao baka aswang daw yung pumatay. Nakuha agad ng interes ko sa sinabi niya. Actually, nakita rin namin ni Endong yun eh. Kaya nga nag-alala sa'yo si Tita. Kasi yun daw yung pagkakataon na may natagpo ang bangkay dito sa sityo ninyo. Kasi yun daw ang unang pagkakataon na may natagpo ang bangkay dito sa sityo ninyo. Hindi ba pakali mama mo kanina? Iniisip niya kasi aswang talaga yun eh. Medyo nakakabahala na yung aswang na yan ah. Kaya dapat huwag ka na munang aalis. Kung aalis ka naman, isama mo ko. Tara na nga sa loob, doon na muna tayo. Mahahamugan ka rito eh. Pagpasok namin ay nadakdakan pa rin ako ni Mama. Inulit niya lang ang sinabi ni Geneva. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Ganun talaga si Mama. Para siyang rapper kapag nagbunganga. Kinaumagahan, nagbahay-bahay ang mga tanod para mamigay ng bawang. Sineryoso na nila ang pagpaparamdam di umano ng aswang. Kinabahan na ako noon. Kasi noon ko lang din naranasan na may isang buong lugar na naniniwala sa aswang. Maaga akong nagising ng mga sandaling yon. Sinamahan ako ni Papa sa palengke para mabusising makapamili ng maganda-gandang pusit. Habang namimili kami, hindi ko maiwasang pakinggan ang kwentuhan ng mga tindera. Nilalarawan nila kung ano ang itsura ng hinihinala nilang aswang. Mapayat, may pakpak at nakapantalon daw. Walang damit pang itaas. Higit sa lahat, wala ring ulo. Sinasadya daw ng aswang na yon na ikalas ang ulo niya para mahirap siyang makilala ng mga tao. Pa, ano masasabi mo dun sa usapan nila? Sandaling tumigil ang tatay ko sa pagpili ng pusit. Alam mo nak, totoo naman yan eh. Ang kaso nga lang, parang matalino ang aswang. Hindi siya nagpapahuli o nagpapakita. Para yung mga tao maging hati yung paniniwala. May nagsasabi na totoo ang aswang at siyempre, gawa ng kakulangan sa ebidensya, may nagsasabi rin na hindi yun totoo. Sa tingin ko, ang aswang nasa paligid lang. Nagmamasid, pinag-aaralan ang galaw ng mga tao. Nang sa ganun maayos niyang magawa ang mga aktibidades niya. Wala bang balak ang mga kalugar natin na hulihin yung aswang na yun? Paanong huhulihin? Mga takot nga. Kung ako lang ang masusunod, papatayin ko yung aswang na yan. Para yung mama mo, hindi na mapraning tuwing gabi. Kung magpapatuloy kasi yung ganyan pa, mas lalo lang matatakot yung mga tao. Baka mamaya niyan hindi na sila lumabas ng bahay. Wala naman tayong magagawa. Buhay nila yan Kaya nga ikaw, huwag ka na masyadong lalayo. Kasi mama mo mapapraning Sumang-ayon na lang ako sa tatay ko. Tama rin naman kasi si Mama. Lalo pat ang tagal ko nang wala sa probinsya namin. Marami na rin kasi talagang pagbabago. Kagaya na lamang na dating kwento-kwento lang, pero bigla na lang naging totoo. Nagluto na lang kami nang makauwi sa bahay. Maaliwalas ang panahon nun kaya panandali ang nawala sa isipan ko ang mga iniisip ko tungkol sa aswang. Pa, puntahan ko lang si Geneva Tumangulang si Papa. Pagpasok ko sa kwarto namin, naabutan ko si Geneva na abala habang nakaharap sa laptop niya. Oh, akala ko ba naka-leave ka? May chinecheck lang ako na files. Siya nga pala,
nag-research ako about dun sa aswang na walang ulo. Umupo ako sa kama. Oh, anong nalaman mo? Is there something important to discuss? Sa Malaysia, pinanggalan ng tawag sa nilalang na humihiwalay ang ulo sa katawan tapos lumilipad. Pero babae ang pinanggalan. Taliwas sa kwento-kwento na matandang lalaki ang pugot na aswang na nandito. Iniisip ko nga, baka hindi naman pinanggalang ang aswang dito. Baka ibang uri yon. Kaso wala na ako nakitang iba eh. Hindi kaya nag-iisa lang yon? O baka kapansaanan ng aswang yon? O baka isinumpa? Humarap sa akin si Geneva. Parang may ideya na bigla na lang pumasok sa utak niya. Sumpa? Pwede. Ha? Base sa mga research ko noon, may mga instances na may mga aswang na isinumpa ng mga kapwa nila aswang. May mga aswang na nabubulag, napipilay, o kaya nabibingi. Hindi kaya may kung sinong sumumpa sa aswang na yon? Mukhang kailangan na natin mag-interview sa matatanda rito. Magiging part ba yan ng work mo? Kasi pwede naman ako mag-offer ng help. Basta may service mamayang gabi ha. Ngumiti pa ako ng nakakaloko. Puro kakalokohan. Pero to be honest, gagawin kong dokumentary ito para pagbalik ko sa work, may papasa ako. Di good. Samantalayin natin yung pagkakataon na nandito pa tayo. 1 buwan pa naman tayo dito kaya marami-rami pang araw. Matapos ang sandaling pag-uusap namin ni Geneva, ay nagtanghalian na rin kami. Sa pagkainan, nagpaalam si Geneva tungkol sa gagawin naming dokumentary. Pumayag naman sila. May tiwala naman sila sa amin. Kaya pagdating ng kinahapunan, naganda na kami ni Geneva. Mabuti na lang talaga at nakapagdala siya ng magandang kamera at iba pang kagamitan niya. Nalaman ni Endong ang gagawin namin. Nasabi kasi ni Papa, hindi na nga sana namin ipapaalam kasi makulit siya. Kaso wala na kaming nagawa. Hindi naman pwedeng itaboy namin siya. Habang hinihintay ko si Geneva sa tapat ng bahay namin, dumating si Endong. Nakaporma pa ang loko. May dala ring sariling kamera. Uy, vlogger pala jowa mo ha? Baliw, anong vlogger? Journalist yan. Pero mga mystery things yung forte niya. Pero pwede akong yung hi vlog, welcome to my guys. Hindi pwede, no? Kulit mo talaga. Ay, teka. Ikaw ba nagpaalam ka sa jowa mo? Ibang dokumentary to ha, medyo delikado. Uy, wala akong jowa no. Kaya mamaya, tigilan yun pag-holding hands ha. Napangisi na lang ako sa sinabi niya. Umalis na rin kami nang lumabas na ng bahay si Geneva. Pakagat na ang dilim ng puntahan namin ng bahay ng isa sa pinakamatandang residente ng Sitio Susana. Medyo madilim doon. Gasera lang ang gamit na ilaw sa loob ng bahay. Bukod pa ron, magulo rin ang bakuran. Maraming nakakalat na kung ano-anong gamit at kahoy. Maging ako ay naalibadbaran din. Endong, sigurado ka bang dito nakatira yung matandang sinasabi mo? Baka mamaya, bahay ng aswang to ha? Hindi, dito nakatira yun no. Lagi ko nakikita yun. Kasi dati kapag dumataan ako dito, nakikita ko siya. Lumapit ng bahagya si Geneva. Tao po! Tao po! Sa ilang ulit na pagtawag ng girlfriend ko, isang matanda ang lumabas. Kahit na mayroon na itong tungkod, ay may isang binatilyo ring nag-aakay sa kanya. Hindi na sila bumaba ng hagdan, kaya kami na lang ang lumapit. Kayo po ba si Aling Salome? Hindi yun sumagot. Nakatingin lang ang matanda sa amin na parang naguguluhan kung bakit kami naroon. Hindi naintindihan ni Lola sinasabi nyo. Kailangan mong banggitin nyo ng 3 beses. Ha? 3 beses? Parang sirang plaka? Oo, ganun na nga. Nagkatinginan kaming 3, pero si Geneva na rin ang nagpresentang magsalita. Lola, 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 nandito po kami. Oy, Joke lang, may na lang talagang pandinig ni Lola.
Aba, Loko pala to ah. Bali, lakasan nyo lang po yung boses nyo. Ganun ba? Sige. Lola, kami po ay hindi ganyang kalakas. Ganito. Ay, daming kaek-ekan. Lola, may mga bisita po kayo. Hindi ko alam kung anong kailangan nila pero mukha namang silang matitino. Tatanggapin ba natin sila sa loob ng bahay natin? Napatakip kami ng tenga dahil sa lakas ng pagkakasabi ng binatilyo. Napansin naman namin na narinig yun na matanda. Sige, papasukin natin sila. Pambihira, baka isipin ng makakarinig may nag-aaway Pinapasok na nila kami at pinaupo. Tabi-tabi kami sa mahabang upuan, nayari sa katawan ng puno. Paano nyo pala kami narinig kanina bago kayo lumabas? Nakita niya kayo sa siwang ng bintana. Hindi pa naman kasi bulag si Lola Sige, wag ka na kasi magsalita, yan tuloy. Napailing na lang si Endong nang makaramdam ng kaunting hiya. Ako nga pala si Geneva, isang researcher tungkol sa mga mahiwaga at misteryosong bagay. Nandito kami para sana mag-conduct ng interview. Since lolo mo ang isa sa pinakamatagal na sa lugar na ito, umaasa ako na marami siyang may babahagi sa amin. Kaya niyo bang mag-interview ng sumisigaw? Yun lang. May naisip akong paraan. Ngumiti sa akin si Geneva. Magaling ang naisip na paraan niya para hindi na magsigawan pa. Isinulat na lamang niya sa papel ang itatanong niya at saka ipapabasa sa matanda. Nagbigay na lamang siya ng malakas na ilaw sa matanda para mas makita. Lumabas na muna kami kabanong ng mga sandaling yon. Nahihiya raw kasi ang matandang sumagot kapag may iba pang nakakarinig. Nasa tapat lang kami. Nakatayo sa bakod. Tamang sigarilyo lang si Endong habang ako naman ay patingin-tingin lang sa paligid. Sureball na yan, Insan. May nalalaman niyang matandang yan Sobrang tagal na yan dito sa Sitio Susana. Parang naabutan niya pa yata yung mga dinosaur sira ulo. Pero seryoso, Insan Kailangan talagang mahuli yung aswang na pugo. Napatigil si Endong nang marinig namin ang pagaspas ng pakpak. Sabay kaming napatingala sa langit. Nakita namin ang isang tao na may pakpak ngunit walang ulo. Nakahinto siya sa ere. Para bang meron siyang hinahanap. Dali-dali akong hinila ni Endong papunta sa gilid. Baka makita tayo. Ayan na yung aswang. Ramdam ko sa boses niya ang kaba. Wala ngang ulo. Ano tayo makikita? Sabog ka ba? Nang muli naming tingilain, nakita naming nagpaikot-ikot sa paglipad ng aswang sa bahay na matanda. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa ideya na baka si Geneva ang dagitin. Mas lalo pa kaming kinilabutan nang makitang bumaba na sa lupa ang aswang. Nawiwindang kami kabanong sa nilalang na yon na walang ulo. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Nakita na lang namin na lumabas na yung binatilyo. May isinabit yun na kung ano sa pintuan. Dahil doon, napansin namin na parang natakot ang aswang. Muli itong lumipad sa itaas. Kailangan na yata nating umalis. Sobrang lakas ng kaba ko ng mga sandaling yon, kabanong. Hindi ko inakala na makikita ko ng harapan ng pambihirang aswang na yon. Pawis na pawis ang likod ko kahit na malamig naman. Hindi rin ako gaanong makapagsalita. Basta nang makaalis na ang aswang na pugot, ay dali-dali na akong bumalik sa bahay na matanda. Geneva, mahal, kailangan na nating umalis. Hindi pwede. Baka sa daan pa kayo mapahamak. Mas mapapahamak kami rito. Nakita mo naman na nandito yung aswang kanina, di ba? Pero wala na. Kahit pa, baka bumalik. Hindi na babalik yun dahil dito. Tinuro pa ng binatilyo ang isang medalyon na nakasabit sa kanilang pintuan. Ganun pa man, hindi pa rin ako nakampante. Mahal, tara na. Pasensya na kayo maglola. Kailangan na talaga naming umuwi. Maraming salamat. Tumango na lang ang binatilyo, habang ang matanda naman ay parang naguguluhan pa rin. Nang makarating na kami sa medyo maliwanag
ay napahinga kami sandali. Medyo nahihirapan kasing huminga si Geneva. Tama lang ba na iniwan natin yung maglola doon? Baka mamaya sila naman yung madagit. Wala akong magagawa. Kailangan natin makalayo. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal. Nag-aalala din ako sa maglola eh. Bukas, kapag sumikat ang araw, bumalik tayo. Sa ngayon, kailangang iligtas muna natin ang sarili natin. Punyemas naman oh. Nakakatakot yung aswang na yun minsan. Hindi ko maintindihan eh. Paano niya ba nalaman kung saan yung target niya? Kung wala naman siyang ulo. Bakit di mo siya tanungin? Ako pa talagang tinanong mo. Close ba kami nun? Ay naku, tara na nga. Inalalayan ko si Geneva at umalis na rin kami kaagad. Ligtas naman kaming nakauwi ng bahay. Nakasundo kaming tatlo na wag na lang muna ipaalam kina mama ang mga nangyari. Anong oras na rin kasi noon? Pinauwi ko na rin muna si Endong sa kanila. Kahit nasa bahay na kami, hindi pa rin maalis ang kaba ko. Parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Hindi rin kumakalma ang mga balahibo ko. Nakatindig pa rin yon. Nangubaring ko na ang sapatos ko. Napansin ko na meron pala akong sugat sa bandang binti. Sumabit yata ako sa alambre sa bakod. Medyo dumudugo pa yon. Nataranta si Geneva at naghanap agad ng may pangtatapal. Naku, dapat matakpan mo kagad yan. Bakit, mahal? Hindi naman ako mamamatay dyan, di ba? Baliw, masusundan tayo ng aswang na pugot. Maamoy niya yung dugo. Ha? Paanong maamoy? Wala namang ilong yun. Basta. Tinapala ni Geneva ng tela ang sugat ko. Pagkatapos ay umupo na siya at napabuntong hininga. Alam mo ba kung ano mga nalaman ko sa matanda? Napayos ako ng upo. Naintriga ako sa kung ano ang sasabihin ni Geneva. Ano, mahal? Isinumpa nga daw yung aswang na yun. Ang sabi na matanda, normal na tao lang naman ang aswang na yun noon. Kaso, noong tao pa siya, napakasama ng ugali. Marami daw ang nagalit doon dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Tapos, isang araw daw, nakahanap ng katapat itong lalaki. Isang mabagsik na mangkukulam. Sinaktan ng lalaki yung matandang mangkukulam. Dito na siya isinumpa. Ang sabi raw sa kanya nung mangkukulam, isusumpa siya na sa kabilugan ng buwan, magiging aswang ang lalaki. Pero, hindi pa karaniwang aswang. Dahil mahihiwalay ang kanyang ulo sa katawan. May kakabit niya lang daw yun kapag naging kulay berde ang buwan. Which is, ang imposible naman, di ba? Wala namang buwan na green. Bakit alam na matandang nakausap mo yun? Kilala niya ba dati yung lalaking yon? Ex ni Lola yun. Naghiwalay sila nang maging aswang na yung lalaki. Ex? Putik, magjowa pala yung dalawa dati. Pero teka, kung hindi niya pala naikakabit yung ulo niya, saan niya kaya yun tinatago? Kinuha na muna ni Geneva ang mga pinagsulatan niya ng impormasyon. Well, ayon dito, nasa isang liblib daw na gubat. Walang makapagsabi kung saan ang saktong lugar. Basta, sa gubat. Naiintindihan ko na. Dumadagit siya ng tao para ipapakain doon sa ulo na nakatago. Pero, paano kaya mapapatay yung aswang na yan? Wala nang nabanggit tungkol dyan. Pero ang hinala ko, kailangan patayin yung nawawalang ulo. Isa naman kaya natin... Uy, ano yun? Nagulat kami nang may bumagsak sa bubungan namin. Parang mabigat na bagay at mukhang nayupi pa yata ang bubong. Maya-maya lang ay nakarinig na kami ng mga pagaspas ng pakpak. May parang naglalakad na rin sa ibabaw ng bubong namin. Mahal, sa ilalim ng kama, bilis! Sabay kaming nagtago sa ilalim at nakikiramdam lang. Mukhang nasundan niya ang dugo mo. Nang maramdaman namin na parang wala ng aswang, ay lumabas na rin kami. Agad naming pinuntahan si Papa at Mama sa kwarto nila, na noong mga sandaling yon
Nararamdaman na rin pala nila ang aswang na nasa labas. May hawak ng buntot pagi si Papa, habang si Mama naman ay kutsilyo ang hawak-hawak. Aswang ang nasa labas, anak. Kaya dito lang muna kayo sa amin. Walang mag-iingay, ha? Lakas loob na sumilip ang tatay ko sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may pugot na tao ang nakatayo sa bakuran namin. May pakpak siya na nakatupi na. Pagbalik ni Papa sa kwarto, nakita naming gumagalaw ang doorknob ng pinto. Sinyalis lamang yun na pinipilit ng aswang na ikutin ang doorknob. Anak, hawakan mo ang itak. Kapag pumasok ang salot na yan, dapat handa ka. Tumango na lamang ako kay Papa. Naramdaman namin na wala na sa main door ang aswang. Naririnig namin ang pagtapak ng mga paa ng aswang. Sisilip din sana ako sa sala nang makarinig na naman kami ng malakas na putok. Nasa 4 na putok yon. Parang nasakta ng aswang base sa paghiyaw nito. Lumipad na rin yon palayo. Pinalipas na muna namin ng ilang minuto bago kami lumabas. Nang masiguro namin na ligtas na, saka na binuksan ng tatay ko ang pinto. Isang pamilyar na matandang lalaki ang bumungad sa amin sa bakuran. May hawak itong shotgun, habang may sigarilyo pa sa bibig. Papa, Diyos ko, bumalik ka na! Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko naintindihan kung bakit tinawag ni Mama na Papa yung misteryosong matanda. Sapagkat yun ang matandang nakausap ko at yung nakita namin sa daan. Pa, sino yun? Yan ang kinukwento lagi ng mama mo. Lolo mo yan. Ngayon lang nagpakita mula nang umalis siya noong hindi ka pa ipinapanganak. Nilala kita. Tinuro pa ako na matanda. Halos mag-iiyak si Mama nang yakapin niya si Lolo. Namangha ako kasi kahit matagal na, nakilala niya pa rin ang tatay niya. Nagkaroon ng reunion ng mga sandaling yon. Kahit na papaano ay nakalimot kami sa kilabot na dala ng aswang. Pinapasok ni Mama ang tatay niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na siya pala yon. Ang weirdong matanda na 2 beses kong nakita. Paano kayo nagkakilala? Ilang beses ko na po siyang nakikita rito sa atin eh. Ikaw naman, Tay. Bakit hindi ka man lang nagpakita kagad? Nakto, saka na ako magpapaliwanag sa iyo. Ang unahin natin ay ang aswang. Kaya ako naparito sa Sitio Susana dahil sa aswang na yan. Nung mga sandaling yon, saka ko palang napansin ang kakaibang tindig at pormahan ni Lolo. Nanggugulo ang aswang. Kapag hindi pa yan napigilan, marami ang mapapahamak. Mawalang galang na po. Pero may mga nalalaman po ba kayo sa aswang na yon? Napatingin si Lolo sa girlfriend ko. Kinikilala niya ang mukha nito pero salubong ang kilay. Sino ka? Wala namang maganda sa pamilya namin ah. Sumimangot agad si Mama. Nakaramdam ng kaunting hiya si Geneva kaya ako na ang sumagot. Lo, si Geneva po, girlfriend ko. Isa siyang researcher sa Maynila kaya kinakala po niya lahat ng impormasyon tungkol sa aswang na gumagala rito. Huminga ng malalim si Lolo at umupo sa tapat ng lamesa. Sumeryoso na ang mukha nito. Isinumpa ang aswang na yan. Hindi siya titigil. Mandadamay siya sa pagiging miserable na kanyang buhay. Celia, anak, patawarin mo ko kung matagal akong nawala. Kinailangan kong gawin yon para protektahan ka. Dahil doon, isa ako sa tumutugi sa aswang na yan. Lumayo ako sa iyo dahil ayaw kitang madamay. Pero ngayong nakikita ko na lumalapit na siya sa inyo, hindi na ako pwedeng manahimik. Kailangang mamatay ang aswang na yan. Kailangang mahanap ang kanyang ulo. Dinampot ni Lolo ang baso sa lamesa at uminom ng konti. Lo, yung ininom niyo po, pinagbabaran po ng tangkay ng bulaklak yan eh. Napabugas sa baba si Lolo
Lintik. Bakit ba wala kayong flower vase at sa baso kayo naglalagay ng bulaklak? Muntikan na akong matawa, pero buti na lang ay napigilan ko. Huminga ako ng malalim. Sasamantalayin ko ang pagkakataon na magtanong kay Lolo dahil hindi ko talaga siya kilala. Nababanggit lang siya sa akin pero hindi ko naman siya nakikita. Lo, ano po ba kayo? Manunugis o albularyo? Parehas. Gusto ko po sanang sumamang manugis ng aswang, Lo eh. Agad na kumontra si Mama sa sinabi ko. Kung katabi niya lang siguro ako, ay baka nakakurot na naman niya ako sa tagiliran. Sasama. Bawal. Delikado ang ginagawa ni tatay. Anak, hayaan mo na ang anak mo. Lalaki yan. Dapat dyan sumasama para sa kapayapaan. Tama si tatay. Ayanan natin ang anak natin. Isa pa, experience din yan at bonding kasama ang lolo niya. At saka, alam kong hindi siya pababayaan ni tatay. Sige na, Ma. Isipin mo na lang na para din ito sa lahat ng taga Susana. Isa pa, kasama ko rin naman si Geneva sa laban na ito eh. Ay nako, bahala na nga kayo sa buhay nyo. Basta, ipangako nyo sa akin na babalik kayo ng buhay ha. Nagpatuloy pa ang usapan at kwentuhan namin hanggang madaling araw. Gumaan kahit na paano ang pakiramdam namin. Pero habang nag-uusap-usap kami, napapansin ko ang mata ni Lolo na patingin-tingin sa paligid. Nakikiramdam siya. Doon pa lang, alam ko nang hindi siya basta-basta albularyo at manunugis. Nang makatulog na si Geneva, pumunta ako sa sala. Naabutan kong nakaupo sa sofa si Lolo. Akala ko nung una ay natutulog na siya kahit nakaupo. Yung pala ay gising na gising pa siya. Hindi ko inakala na apo kita. Hindi ko nga rin po inaasahan yun eh. Tulungan mo akong gawin ang huli kong misyon bilang albularyo at manunugis. Patayin natin ang aswang. Makakaasa kayo sa akin, Lo. Apo, hindi na ako magtatagal sa mundo. May sakit ako. Bilang na ang mga oras ko rito. Kaya sana bago ako mawala, maging matagumpay man lang ako sa misyon ko. Ngumiti sa akin si Lolo, pero kalungkutan ang hatid sa akin ng ngiting yon. Hindi ako handa na marinig yon. Iniisip ko pa lang kung gaanong masasaktan si Mama, ay nahihirapan ako. Hindi ko na muna sinabi kay Mama ang tungkol doon. Hindi ko alam kung papaano sisimulan. Kaya minabuti ko na lang na ilihim at hayaang si Lolo na lang ang kusang magsabi. Kinabukasan, maaga kaming nagsipaggising. Pinag-usapan namin nila Lolo ang mga hakbang namin, kung saan ang lugar na naroroon ang ulo, at kung papaano namin ilalayo roon ang katawan. Magaling si Lolo sa pagpaplano. Halatang halata yon sa kung paano siya mag-isip. Pero sa kabilang banda, kinakabahan din ako. Kasi kung maraming taon na pala ang nakalipas, ibig sabihin nun, hindi rin talaga basta-basta ang aswang na yon. Huminga na lang ako ng malalim. Inisip ko na lang na para yun sa lahat ng taga-Susana. Hapon pa lang ay inihanda na namin ng mga sarili namin. Nailatag na kasi ni Lolo ang lahat ng dapat naming gawin. Alam din ni Lolo kung saang gubat pupuntahan ang ulo ng aswang. Pagdating ng gabi ay nagpaalam na rin kami kina Mama at Papa. Maiyak-iyak pa si Mama, pero wala na siyang nagawa kundi ang yumakap kay Papa. Hindi ko inakala na hahantong kami sa ganoong punto. Simpleng tao lang naman kasi kami ni Geneva sa Maynila. Pero doon, para kaming mga bayani na lulusob sa gera. Wala akong nararamdamang kaba kahit kaunti sa mukha ni Lolo.
sanay na siguro siya sa mga sagupaan. Palabas na kami ng bakuran nang biglang dumating si Endong. Pinsan ko si Endong sa side ni Papa, kaya hindi sila makakilala ni Lolo. Nagtataka pa nga si Endong kung sino yung kasama namin. Sumenyas lang ako sa kanya na lolo ko. Sama ako! Bro, insan, delikado, bawal, kami lang. Sige na! Wala naman akong ginagawa eh. Ang kulit mo naman. Sama mo na yan. Kailangan natin ng ipapain. Nagulat si Endong nang marinig yon. Ano? Ipapain? Napapailing na lang ako at naglakad na rin kami paalis. Dala namin ang kailangan na panghuli ng aswang. Dala rin namin ang mga gamit ni Geneva sa dokumentary niya. Nung mga sandaling yon, hinanda ko na rin ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Ang tinatak ko na lang talaga sa sarili ko ay kailangan kong protektahan si Geneva. Siya ang priority ko. Dahil gaya nga ng sabi ni Lolo, kung sakaling dumating sa puntong kailangan kong mamili, piliin ko raw kung sino ang mas kailangan pang mabuhay. Malayo-layo na ang nilakad namin. Wala na kaming masakyan dahil 9:00 na nang kami nakaalis. Medyo nabibilib ako kay Lolo noon. Kahit na matanda na, parang hindi siya napapagod. Ganun talaga siguro kapag saan-saan na lang nakakarating. Lolo mo ba talaga yan? Parang timang, no? Uy, marinig ka niya. Palapa ka talaga niyan sa aswang. Mga ilang sandali lang ay pumasok na kami sa kagubatan. Base kay Lolo, yun na ang saktong daan patungo sa kinaroroonan ng ulo ng aswang. Kinabahan kami nang bigla na lang huminto si Lolo. Agad kong pinapunta sa likuran ko si Geneva. Habang si Endong naman ay inilabas na rin ang pinahiram kong kutsilyo. Lo, bakit po? Ha? Anong bakit? May nararamdaman po ba kayo sa paligid? Ano? Nag-ayos lang ako ng sinturon ko. Ano ka ba? Sorry po. Napakamot na lang ako sa ulo at saka naglakad na rin kami ulit. Sa aming paglalakad, nalagpasan na namin ang gubat na yon. Tumawid kami sa isa pang kalye at may pinasok kaming isang abandonadong barangay. Nagtataka ako noon kasi ang sabi ng matanda, nasa kagubatan daw nakatago ang ulo. Lo, may nakausap kaming matanda eh. Sabi niya, nasa kagubatan daw yung ulo ng aswang. Abandonadong barangay na po itong narating natin eh. Uli na sa balita matandang yon. Lumipat na ng lungga ang aswang. Nandito na. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan na ang mga balahibo ko, Kabanong. Kakaiba ang aura na meron ng lugar na yon. Titingnan mo pa lang ay parang dinadala ka na sa madilim na nakaraan. Nang tingnan ko si Endong, napansin ko na kinakabahan na rin siya. Hindi na mapakali si Endong. Palagay ko, nagsisisi na siya noon na sumama pa siya sa amin. Samantala, sinimulan na rin ni Geneva ang pagkuha ng video. Ako naman ay alerto lang. Iisa-isahin natin ang kabahayan. Maging alerto kayo. Dalang malaking flashlight, ay naglakad kami papasok ng abandonadong barangay. Magkakadikit kaming tatlo. Parang tanga pa si Endong dahil kung makakapit sa akin, parang tarsier. Pagpasok namin sa unang bahay, napatakip kaming tatlo ng bibig nang makita ang kalansay sa lapag. Habang si Lolo naman ay kalmado pa rin. Lo, biktima ba ito ng aswang? Marahil lahat ng madadagit niya dito niya dinadala at kinakain. Kaya malakas ang katub ko na nandito lang din ang aswang na yon. Marami pa kaming nakitang mga kung ano-ano roon. Sa mga sumunod na bahay, may mga kalansay ng bata rin. Maraming mga kalansay na nagpapatunay na marami na palang nabiktima ang aswang na pugot na yon.
Nang makarating na kami sa gitna ng barangay, isang bahay ang pumukaw ng atensyon namin. Napatago kami sa gilid at pinatay ang flashlight. Sa lahat ng bahay na naroon, ayun lamang ang merong ilaw. Maghanda kayo. Eto na yon. Hinugot na ni Lolo ang latigo niya na gawa sa buntot pagi. Ilang minuto pa kaming nagmanman sa bahay na yon habang nasa silong kami ng isa pang bahay. Makalipas lang ang ilang minuto, nakita na lang namin na meron ng lumabas na lalaking pugot ang ulo. Normal lang siyang naglakad palapit sa bakuran niya at tumingin-tingin kung may tao. Endong, manda ka. Ikaw ang magpapahabol ah. Ha? Gagi, bakit ako? Sumama-sama ka, di ba? Ayaw ko. Baka mamaya madagit pa ako dyan eh. Kailangan may magpahabol sa aswang para mailayo natin sa ulo niya. Ihintay na lang kasi natin siyang umalis eh. Tapos saka tayo lumapit nung sa bahay. Base sa nakikita ko, hindi siya aalis ng bahay. Tingnan nyo yung sampayan. May nakasampay na hita ng tao. May pagkain siya, kaya hindi siya aalis dyan. Kung ayaw mong maging pain, umuwi ka na. Ako na lang. Mahal, baliw ka ba? Mag-video ka na lang dyan. Binigay ni Geneva ang camera kay Endong. Pero sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lang nag-blackout ang screen ng video. Nako, nasira ako ba? Mahal, di mo na-charge? Yung isa yung na-charge ko. Bakit kasi yun ang ginamit mo? Ay, pambihira. Kinuha na lang niya ang isa pang camera at binigay kay Endong. I-play mo kapag nakita mo nagpahabol kami ha. Pero kay Lolo ka sasama ha. Kailangan mo makunan ng ulo ng aswang. Tumango-tango lang si Endong. Mahal, tayo magpapahabol. Mas maganda kung dalawa para mas maguluhan siya kung sino ang uunahin niya. Nang sa ganun, makakapagbigay tayo ng oras kina Lolo para kunin yung ulo ng aswang. Sumang-ayon na lang ako kaysa naman mag-isa lang siya. Naiinis ako kay Endong noon, Kabanong. Kalalaking tao, takot na takot. O ano? Tapos na ba kayo ng meeting-meeting na yan? Pwede na bang simulan na natin? Tumango kami. Dahan-dahan kaming lumabas ni Geneva sa pinagtataguan namin. Lumapit kami ng bahagya sa tapat ng bahay. Kumuha ko ng bato at binato ko ang lalaking pugot. Tinamaan siya sa dibdib. Kaya agad niya kaming naramdaman. Mahal, takbo na! Bumuka ang pakpak ng aswang. Wala itong sinayang na pagkakataon. Lumipad agad sa ere at hinabol kami. Maigpit ang hawak ko sa itak nun habang nakatingala sa itaas. Sumot kami ni Geneva sa ilalim ng isa pang bahay. Bumaba ang aswang at nakiramdam kung nasaan kami. Lumigid kami papunta sa gilid ng bahay. Naglakad kami papunta sa kabilang bahay, pero nawala na ang aswang sa pinanggalingan namin. Sa pagharap namin, nasa gilid na pala ang aswang. Napatigil kami ni Geneva at napatakip ng bibig. Napansin namin na parang walang pakialam sa amin ang aswang. Dahil doon, nalaman namin na hindi niya pala kami nararamdaman kapag hindi kami gumagalaw. Pakiramdam lang talaga kasi ang ginagamit niya para malaman kung nasaan ang biktima niya. Naglakad ang aswang. Humarap siya sa akin. Abot kamay ko na ang aswang. Sobrang nakakadiri ang leeg niya na dumudugo pa. Pero ginawa ko talaga ang makakaya ko para hindi niya ako maramdaman. Maging paging ako ay pinipigil ko na rin. Nilagpasan kami ng aswang. Nasa 10 hakbang na yata ang distansya niya sa amin. Nang bigla namang nag-vibrate ang cellphone ko. Kung kailan nasa panganib kami, saka pa talaga nagkaroon ng signal. Nakatawag tuloy ang bus ko sa Maynila. Muling lumingon sa amin ang aswang. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang mapansing lalapit na siya sa amin. Buti na lang
Kinuha sa akin agad ni Geneva ang cellphone at binato sa malayo. Hinabol ng aswang ang nagba-vibrate kong cellphone. Habang ako, gusto ko na lang umiyak kasi hindi ko pa tapos sulugan yun. Pero wala na akong nagawa. Ang mas mahalaga sa akin ay ang kaligtasan naming dalawa. Mabilis kaming nakaalis ni Geneva. Nailayo namin ang aswang kahit na papano. Nang balikan namin sina Lolo at Endong, stress na stress sila kung papaano huhulihin ang ulo ng aswang. Gumugulong-gulong kasi yun. Hindi naman mahuli ni Lolo dahil nahihirapan na siyang makayuko. Si Endong naman hindi naman mabitiwan ng cellphone. Sumiksik ang ulo ng aswang sa kanto ng kisame at saka nagsalita. Mga hangal, hindi niyo ako mapapatay. Pabalik na ang katawan ko. Hindi na ako nagsayang ng oras. Umakyat ako sa lamesa at tinaga ko ang ulong yon na tawa pa ng tawa. Pero gumulong lang siya pababa. Kahit na anong gawin ko, masyado siyang maliksi. Binato na nga rin ni Geneva ng bote pero hindi rin matamaan. Handa na ba kayong maging pagkain ko? Aba, pinahirapan mo kung loko-loko ka. Ewan ko na lang kung makatakas ka pa rito. Naglabas si Lolo ng bote. Hindi ko alam kung anong laman nun. Pero nang buksan yun ni Lolo ay nakaamoy kami ng sobrang baho. Para kaming kinulong sa mundo ng utot. Nakita ko pa si Endong na nakatapat sa kamera at parang nagva-vlog. Hello guys, sobrang baho po rito. Nagtakip na lang kami ng tela sa ilong. Habang yung ulo naman ng aswang ay natigilan sa kakagulong niya. Ubo siya ng ubo. May lumalabas pa na laway kapag nauubo siya. Nang mapansin ni Lolo na hindi na makagulong ang ulo, dinakma na yon ni Lolo sa buhok. Pero naramdaman na namin na nakabalik na ang katawan niya. Binuksan namin ang pinto. Nakatayo sa bakuran ng katawan ng aswang. Pangiti-ngiti pa yung aswang. Sabi ko naman sa inyo babalik ang katawan ko. Isang bote naman ng gaas ang kinuha ni Lolo. Ano naman gayon? Mamamatay ka naman na. Binuhusan ni Lolo ang hawak niyang ulo. Tapos sa kanya inihagis sa katawan ng aswang at nasalo naman ito ang ulo. Nagsindi naman si Lolo ng posporo at inihagis sa ulo ng aswang. Walang ano-ano ay nagliyab ang ulo at nadamay pa ang katawan. Unti-unting napaupo sa lapag ang aswang. Sabay silang natusta ng katawan niya. Maraming taon akong naghirap sa iyo. Ngayon, magkita na kayo ni Satanas sa impyerno. Napatay ni Lolo ang aswang. Nakahinga na rin kami ng maluwag noon. Habang pinagmamasdan naming maabo ang aswang, ay naalala ni Geneva ang video. Sigurado kasing magiging maganda ang project niya dahil sa mga nangyari. Nakunan mo ang lahat ng magagandang anggulo? Oo naman. Ay, 7 malaki. Oh, bakit? Hindi ko pala napindot yung record. Napabuntong hininga na lamang si Geneva. Habang ako ay sobrang na bad trip. Pero wala naman na kaming magagawa. Nangyari na ang mga nangyari. Tanging mga larawan na lang ang napakinabangan ni Geneva. Nang maabo na ang aswang na yon, nagpatulong naman akong hanapin ang cellphone ko. Nakita naman namin yon, kaya nagdesisyon na kaming umuwi na rin kaagad. Masaya si Lolo sa mga nangyari. Nawala na ang banta sa Sitio Susana. Hanggang sa dumating ang huling araw niya sa mundong ito. At nakangiti siyang pumikit. Dahil sa wakas, natapos niya ang natitira niyang misyon. Wala na kaming dapat intindihin pa na panganib. Ang inisip na lang namin noon ay kung papaano naming gagawing makabuluhan ang mga natitira naming araw sa Sitio Susana. Wakas.